So ngayong araw guys ay pumunta na nga pala yung buyer ng computer shop ko. Ngayong gabi na nga rin pala ito babayaran at kukunin. So tumagal nga pala itong computer shop ko ng 4 months at nalugi nga pala ako dito ng 6 digits. At bago nga pala kami magkabayaran ay i-stress test muna nila to bago kunin. At nagulat ako kasi bigla nga pala lumapit si Buyubo para magbigay ng advice. Advice ako kayo sa mga magbi-business dyan. Sobrang dami nga pala niyang sinabi guys, pero hayaan nga pala natin siya magsalita, i-mute ko na lang. Pero yung pinaka-point nga pala ng sinabi niya ay ito. Like kung pinahiram niya sa akin 100,000 sa akin. Ay, mali yan. So nandito nga rin pala yung Team Dugyot guys. Ayan si Ichambonggan. Napaka-supportive niyan guys, lalo na kapag grand closing. Hindi, joke lang. Nanginginaya nga siya guys kasi maganda doon yung computer ko. Sayang kasi ibebenta na. So ayan guys, bukas na nga pala lahat ng computer. Mag-umpisa na nga pala sila mag-stress test dito. So ginagawa nga pala to para makita nga pala yung problema sa computer. So yung ginagawa nga pala to guys ay ginagamit nga pala yung computer ng 100%. Madalas nga pala kapag ginagawa to ay nagbo-blue screen yung computer, namamatay. Kaya doon nalalaman agad yung problema. Pero yung madalas na nangyayari dyan guys, yung thermal issue. Masyadong umiinit yung computer kaya kusa namamatay. So dahil bago nga pala itong mga computer ko guys ay kahit isa ay wala nga pala naging problema. Yun nga lang guys, sumobra init nga pala dito kaya binuksan ko na nga pala itong exhaust fan. Yung mga ceiling fan kasi guys binaba ko na kasi matrabaho nga pala to. After 30 minutes nga pala guys ay tapos na nga pala itong i-test kaya kukunin na nga pala yung mga computer. Nagka-problema nga rin pala kami dito guys kasi nagka-misunderstanding kami. Hindi nga pala namin na-discuss kung sino nga pala yung magbabaklas ng table. Wala nga pala silang dalang tools, wala rin akong dalang tools kasi akala ko sila na yung magbabaklas nito. Tapos akala nila kami yung magbabaklas. Kaya ang ending sila pa rin yung nagbaklas. Pati nga yung driver ng jeep guys, pinagbaklas na rin. Talagang wala kaming dalang tools dito guys at alas 9 na nga pala ito ng gabi at wala na kaming mahiraman. So pinasama ko nga rin pala yung Team Dugyot dito guys at butil lang sinamahan nila ako. Nag-overthink kasi ako guys kasi syempre ako lang yung mag-isa tapos malaking pera yung deal namin dito. Itago nila ako sa CR, ilang araw pa ako makikita. Kaya sobrang thankful ko guys kasi hindi sila ganun. At nung mga oras na yan guys, grabe nga pala yung gutom ko kasi tanghali pa lang hindi na ako nakain. Kaya medyo nakakaya kasi ako lang yung nakain, sila nagtatrabaho. At ito na nga pala yung mga keyboard, mouse na ilagay na nga pala sa isang box. Mga bago pa yan, may boxes pa kaso hindi na nga pala kinarton kasi time consuming. Ganyan yung POV guys, gabing-gabi nag-aakot. So yung pinaka naging problema nga pala namin dito guys, yung pagdi-disassemble nung computer table. Kasi yung tools na nahiram nga pala namin, yabe, sobrang laki nga pala nun. Mamaya papakita ko. Yung nagpahiram nga pala sa amin ng tools, si Boy Matthew Norin, umuwi pa sa kanila para kumuha ng tools. Siguro mga isang oras bago nga pala mabaklas tong isang table. Si Boy Matthew Norin nga pala guys, nakadalawang uwi na nga pala kasi naghahagilap nga pala siya ng tools. Nung una nga pala guys, ganito nga pala yung gamit. Sobrang laki, sobrang bigat. Ginagamit yata ito kapag gumagawa nga pala ng tubo. So nag-start nga pala kami mag-asikaso dito ng mga before 9. Tapos natapos kami dito ng mga 1 AM. So syempre guys, dahil alis na nga pala ako dito, hindi ko nga pala pwedeng iwanan to ng ganito lang. Pag-uusapan nga pala namin yan sa Sunday ng may-ari. So yung gamit nga pala dito sa computer shop guys ay kasya na nga pala sa isang jeep. So idadaan yata nila yan ng expressway. So ayan guys, ganito na nga pala yung computer shop ko. Kukunin pa nila yung mga boxes ng mga keyboard, motherboard. At ito naman yung binayad nila sa akin na cash. So first time ko nga pala makahawak ng ganito kadaming cash. Kaya pagkatapos nga pala namin, dumiretso na nga pala kami ng McDo para mag food trip. One day millionaire nga pala ako guys, kaya gagastusin ko na nga pala yung mga pera ko. Joke lang guys, deserve nila yan kasi moral support sila sa akin. Kaya yun lang, thank you for watching, bye bye.